madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Muli, inaanyayahan kayo na makiisa sa ating misa na siya magiging daan upang tayo ay lalong magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa bilang pakikipag-ugnay natin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa tanliwanag na Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin rin. Pinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa mga pagkakataon na ang ating pagmamahal, pagsunod sa ating Panginoon ay sa salita lamang at hindi ito nakikita sa ating mga gawa. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagpupumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat tumaako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinamalaking sala. Kaya isinasamo ko kay Santa Maria Virgen Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
kaligtasan at At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarasal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tagapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulungkot sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, simula ng lahat ng kabutihan, itanim sa aming mga puso ang pagmamahal sa iyong pangalan. Pangalagaan ang kabutihang nasa amin at huwag kaming pabayaang mangginawa sa paglilingkod sa iyo. Alang-alang sa anak mo si Kristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang iyong karunungan at lawak na pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapitigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing ina na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino ang makatitigil sa iyong tirahan, O Panginoon? Sino ang makatitigil sa iyong tirahan, O Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ang makatitigil sa iyong tirahan, O Panginoon? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanya'y kaibigan wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ang makatitigil sa iyong tirahan, O Panginoon? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ang makatitigil sa iyong tirahan, O Panginoon? Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap
ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang Ang salita mo ay katotohanan, O Panginoon. Italaga mo kami sa katotohanan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, nagtipon-tipon sa harap ni Jesus ang mga Pariseo at ilang eskriba na galing sa Jerusalem. Nang makita nila ang ilan sa kanyang mga alagad ay kumakain ng may maruruming kamay. Alalawang bagay hindi naguhugas ay kanilang pinulaan. Sapagkat ang mga Pariseo at lahat ng Hudyo, batay sa salit-saling kaugalian ng mga ninuno, ay hindi kumakain ng hindi muna maingat na naguhugas ng mga kamay. Kung sila ay nanggagaling sa pamilihan, ay hindi sila kumakain ng hindi muna naglilinis. Marami pang ibang mga bagay na ginaganap nila sa pagsunod sa mga salit-saling kaugalian, gaya ng pag-uugas ng mga inuman, ng mga saro, at ng mga pinggang tanso. Kaya nagtanong kay Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang iyong mga alagad sa mga kaugalian ng matatanda at bagkus pang kumakain ng may maruruming kamay? Sinagot sila, tumpak ang inihula sa inyo ni Propeta Isaias, mga mapagbalat kayo ayon sa ganitong kasulatan. Iginagalang ako ng bayang ito ng kalang mga labi, ngunit malayo naman sa akin ang kalang puso. Walang kabuluhan ang kalang pagsamba sa akin, sapagkat ang mga inaaral nila ay mga kautusan ng mga tao. Isinasatantabi ninyo ang utos ng Diyos at pinangahawakan ninyo ang kaugalian ng mga tao. Tinawag niya muli ang mga tao at pinika sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang bagay sa labas ng tao na pumapasok sa kanya na makarurumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang isyang nakarurumi sa kanya. Sapagkat mula sa kaiguturan ng mga puso ng mga tao ay lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pangangalunya, mga pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, mga pakikiapi, mga kasakiman, mga kasamaan, mga pandaraya, mga kahalayan, mga kainggitan, ang panungayaw, kapaluluan, at kabuktutan. Ang lahat ng mga yan ay nanggagaling sa loob at nakarurumi sa mga tao. Ang salita ng Diyos.
Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. 2 o'clock ng madaling araw. Ito ay winter, napakalamig. At himbing na natutulog yung parish priest, yung kora paroko nila. Isang parokya sa isang maliit na lugar. Nang biglang tumunog yung telepono. At sa kabilang linya, isang boses, umiiyak, nag-hysterical, at ang sabi, Father, come, pumarito ka, sapagkat mamamatay na yata ang aking lulo. Kahit yung parish priest, bilis-bilis na nagbihis, isinuot niya yung kanyang makapal na jacket, naglagay ng bunat, at nag-decide na maglakad sa kabilang dahil ikalawang kanto lamang yung bahay nung tumatawag sa kanya na mamamatay. Kaya sa kanyang paglalakad, doon pa lamang sa unang kanto ay may taong sumalubong sa kanya at may baril na itinutok sa kanya. Ang sabi sa kanya, hold up, itaas mo ang iyong kamay, ibigay mo ang iyong pera. So itinaas ng pare yung kanyang pera, yung kanyang kamay. At ang sabi niya, yung pera ko ay naririyang sa bulsa ng aking jacket. Kunin mo na. So binuksan ng holdapper yung kanyang jacket at pagbukas niya doon sa jacket, ang nakita niya ay yung Roman collar ng pare. At sabi ng holdapper, sorry Father, hindi ko alam na ikaw ay pare. Iyon na yung pera mo. So nakahinga na maluwag yung pare. At nang may masmasan siya, ang sabi niya, nag-offer siya ng smoke doon sa holdapper dahil napakalamig. Subalit ang sabi ng holdapper, Father, hindi ho ako naninigarilyo sa panahon ng Kwaresma. Pinamahal ko mga kapatid, itong holdapper na ito ay katulad ng mga Pariseo at Eskriba na kaharap ng aking Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon. Na ang sinusunod nila ay yung maliliit na bagay, subalit kinakalimutan nila yung utos ng ating Panginoon. Ang holdapper na ito, mahalaga sa kanya, yung hindi niya paninigarilyo dahil panahon ng Kwaresma, pero mahalaga sa kanya, yung pang-hold up, paggawa ng kasamaan. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga Pariseo, mga hipokrito kayo. Ito yung mga Pariseo. Ito yung mga tao na nag-aral ng salita ng Diyos, ng Biblia. At dahil sila may pinag-aralan, sinasabi nila na kami lamang ang may karapatan na mag-interpret sa salita ng Diyos. Kaya gumawa sila ng mga interpretation. Napakaraming interpretasyon base sa kanilang kaalaman at hindi na doon sa utos ng Diyos. To the extent na sa dami ng mga batas interpretation na ginawa nila, halos hindi mo na makita yung utos ng pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap na ibinibigay ng Diyos. Kundi para sa kanila, ito na ay pangapahirap para sa mga tao sapagkat hindi na halos masunod ng tao yung gawa nilang utos at mga interpretasyon. Sinasabi sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sinasabi ng Moises sa mga Israelita, sundin ninyo ang utos ng Diyos, pero huwag ninyong babawasan, huwag ninyong dadagdagan. Sundin ninyong mabuti, walang labis, walang kulang, sapagkat ito ang salita at utos ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa ay sinasabi ni Apostol Santiago, sinasabi niya, tanggapin ninyo ang salita ng Diyos sapagkat ito ang makapagliligtas sa inyo. Pero, kung pinapakinggan lamang ninyo ang salita ng Diyos at hindi nyo isinasagawa,
Dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. At ito yung mga Pariseo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon, ito yung mga tao na iginagalang nila ako dahil sa kanilang mga labi lamang. Subalit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. Ang isa kong paboritong commentator o nagbibigay ng mga paliwanag sa banal na Ebanghelyo o sa aklat o sa Biblia ay si William Barclay. At mayroon siyang isang kwento doon. Yung isang Muslim ay tumatakbo. Hinahabol niya yung kanyang kaaway dahil gusto niyang patayin. Hawak-hawak niya sa kanang kamay yung kanyang itak, yung kanyang kris. At doon sa kanyang kamay ay yung kanyang isang maliit na banig. At takbo yan ng takbo, hinahabol niya yung kanyang kaaway. Nang mapakinggan niya yung kampana, time for prayer. At immediately, tumigil yung Muslim na yon, inilatag na yung kanyang banig na maliit, at bilis-bilis na nagdasal. Pagkatapos ng kanyang bilis na pagdasal, inirol na naman niya yung kanyang banig, hinabol na naman niya tao para patayin. Ito ang exactly na sinasabi ng ating Panginoon. Ako ay ginagalang ninyo sa inyong mga labi. Subalit ang puso naman niyo ay napakasama, napakalayo sa akin. Katulad ng taong ito, marunong magdasal. Ang oras niya ng pagdarasal ay laging naroon. Subalit ang kanyang puso, ang kanyang intensyon ay pagpatay. Sa ating panahon ngayon ay marami pa rin mga Pariseo. Mga Pariseo na ang concentration nila ay pagdarasal, paglulubena, paglulosaryo. Yung iba nga ay nagdarasal, pasimula doon sa harap ng simbahan na kaluhod na nagdarasal, naglulosaryo, hanggang doon sa altar. Pero paglabas ng mga nayan, anong ginagawa nila? Chismis. Siraan ng mga tao. Ikinikinto yung buhay ng may buhay. Marami pa rin mga members ng iba't ibang religious organization na sinasabi ng dedicated sila sa kanilang organisasyon para sumamba sa ating Panginoon. Subalit sa loob ng kanilang organisasyon, walang pagpapatawad, away-away, o kaya pinumulaan nila yung ibang organisasyon. Wala yung pagpapatawad, wala yung pagmamahal, wala yung tunay na pagiging Kristiyano. May mga tao pa rin na sinasabi lang sila ay tunay na mga Kristiyano. Ang babait nila sa labas sa kalantahanan, mapagbigay sa ibang tao, mapangiti sa ibang mga tao. Subalit pagdating sa bahay, napakasungit sa miyembro ng kalantahanan. Minamahal ko mga kapatid, pakitang tao ang kanilang pagsampalataya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, malayo sa akin ang kanilang mga puso. Katulad ng mga Pariseo, na kung may mga tao dyan at nakakakita, magdarasal yan kahit sa gitna ng daan. Subalit ang kanilang ginagawa pagkatapos ay pang-aapi ng kanilang kapwa. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay mayroon pang isang bagay na ayaw ng ating Panginoon. Ang ayaw niya doon sa mga Pariseo na napakaliwanag dito sa banal na Ebanghelyo ngayon, binabaliwala nila ang utos ng Diyos. At ang kalang sinusunod, napakahigpit, ay yung kalang tradisyon. Kaya yun ang pinula ng mga Pariseo sa mga alagad ng ating Panginoon. Hindi naghuhugas ng kamay ang mga alagad bago kumain. Ito ang napakahigpit na utos ng kalang mga ninuno. Ito ang kalang tradisyon. Pero sinasabi ng ating Panginoon, binibigyan ninyo ng pansin yung paghuhugas sa kamay bago kumain. Pero hindi nyo nabibigyan ng pansin. Kumain ka na ba? May makakain ka ba? Ikaw ba'y nauuhaw? Wala ka bang mainom? Ang lahat ng ito ay hindi binibigyan ng importansya ng mga Pariseo. At ito ang ayaw ng ating Panginoon. Pinamahal ko mga kapatid,
Ngayon ay marami pa rin mga Parisiyong katulad nito sa gitna natin. Sapagkat marami pa rin ang sinusunod yung utos ng tao at hindi yung utos ng Diyos. Para sa kanila ang pagmamahal na siyang utos ng Diyos ay napakahalaga. Pero sa pakikipagkapwa nila ay hindi nila kayang gawin. Tanungin natin tayong lahat na naririto ngayon sa simbahan. Kayo man ay sa inyong nasa tahanan, kayo man ay nasa loob ng simbahan, para sumamba dahil ito ay araw ng linggo. Kung tatanungin ko kayo, bakit kayo nagsisimba kung araw ng linggo? At kung ang sagot lamang ninyo, sapagkat ito ay utos ng simbahan. Ito ay napakaliit na dahilan. Kung ang sasabihin natin, obligation, Christian obligation, ang magsimba sa araw ng linggo, ito ay hindi sapat. Sapagkat kung ang sasabihin natin, obligasyon lamang natin magsimba sa linggo, pupunta ka sa simbahan. Kaya naunawa natin kung minsan na yung mga tao sa pagpunta sa simbahan, pupunta yan sa lahat ng kakilala, babati yan. Makikipagkwentuhan. Pero ang huli nilang pupuntahan ay yung Blessed Sacrament at doon sila makikipag-usap sa ating Panginoon. Maunawa natin yung mga tao na halos ay nagpipintuan sa loob ng simbahan, subalit hindi nagdarasal sa loob ng simbahan. Maunawa natin yung mga tao yun, na kung tatayo yung mga tao ay tatayo rin. Kung uupo yung mga tao, uupo rin. Kung mangungumunyon, susunod na rin sila. Sapagkat ang para sa kanila, ginagawa nila yung utos na yun bilang obligasyon. At kung ito lamang ang ating ginagawa, minamahal ko mga kapatid, kulang yung ating kaalaman, kulang yung intensyon natin sa ating pagsimba. Sapagkat ang intensyon ng ating Panginoon, totoo nga na may utos ang simbahan, subalit yung intensyon na yon ay dapat natin dalhin sa debosyon. Na ang ibig sabihin ng debosyon, ang concentration natin ay ang ating Panginoon. Kaya pagdating simbahan, bago niyo batiin ang lahat ng kakilala, batiin muna ninyo ang naroon. Napaka-insulto sa isang parte na binati mo na ang lahat ng tao, hindi mo pa binabati yung nagsiselebrate doon sa parte na yon. Ganun ang ginagawa natin kumisan, kaya tayo natutulad sa mga Pariseyo. Minamahal ko mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo, ang kalooban natin ay napakahalaga. Sapagkat nasa kalooban natin, nasa puso natin nagsisimula ang lahat ng kabutihan. Subalit doon na nagsisimula ang lahat ng kasamaan na sinasabi sa Banal na Ebanghelyo ngayon. Kaya sana sa linggong ito, tignan natin ang ating kalooban. Tignan natin ang ating mga puso. Kung sa ating mga puso ay mayroon pang kasamaan, masamang kawain at masamang ugali, palitan natin ito upang sa ganon ang puso natin ay mapuno ng kabutihan at ito ang maging pundasyon, maging daan ng ating pakikipagkapwa at pagsunod sa kautusan, hindi utos ng tao, kundi kautusan ng Diyos, utos ng tunay na pagmamahal. Bilang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon sa salita at sa gawa, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatapos siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanawag sa mga impyerno, na may tatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa mga bubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo,
Sa'y kawawalan ng mga kasalanan, pabubuhay na magmuli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Hilingin natin sa Ama na linisin ang ating mga puso upang ang pananampalataya natin ay maging totoo at ang ating pagsamba ay tunay na maging kalugod-lugod sa Kanya. Buong kababaang loob natin sagutin ang bawat kahilingan. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Naway maging tapat ang simbahan sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon nang may galak sa puso upang madama ang lahat sa panahong ito ng pandemya ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Nawa ang mga pinuno ng aming simbahan ay masigasig na makinig sa salita ng Diyos. Ibahagi ang kanilang natutunan at isabuhay ang kanilang itinuturo. Manalangin tayo. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Naway maging responsable ang mga mamamahayag, ang mga nasa larangan ng mass media at iwasan ang pagsira sa dangal at mabuting pangalan ng kapwa. Manalangin tayo. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Naway iadya kami mula sa lahat ng karamdaman dahil sa COVID-19, sa digmaan at terorismo, at sa kasamaan ng katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Manalangin tayo. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Naway hindi lamang namin tingnan ang misa tuwing linggo bilang tradisyon, kundi isang sakramento ng pananatili ng Diyos sa aming piling. Manalangin tayo. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Maway Ama, dinggin mong panalangin na iyong bayan. Nagsusumikap kami ikaw ay papurihan, hindi lang sa salita, kundi gayon din sa gawa. Bigyan mo kami sa pamagitan ng iyong anak, na si Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng pinapalas, sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangalan ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng pinapal, sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinom ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangalan ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito pa ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ng buo niyang iglesyang banal. Sa pagkain ito, Panginoon, patagap sana namin ang iyong masaganang pagpapala, upang ang misteryo ng katubusan ay magdulot sa amin ang kabanalan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ay sumainyo rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang
Panginoon natin Diyos. marapat at matuwid. Tunay ang marapat at matuwid ang pagpatakagalin na magpasalamat kami lagi sa iyong banal, alang-alang kay Kristo anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos sa ginawa mo sa sinuko. Nang sinuko mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lang ang Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay ang kaluban ng pagagapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipan niya ang mga kamay sa krus upang makamit sa iyo ang isang bayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal ay pinagbubuli namin ang iyong alwalhatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ikaw, mga Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapaluto ay maging katawan at dugo ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang iban. Sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagbalita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa malang harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbawang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isaya ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mo ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naimlayan at umasa mo mabubuhay at lahat ng mayumao. Tanggapin mo sana sila sa malalahati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Bayunan ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumpada yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Yesu Kristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupulit at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng pagsunod natin sa kautusan natin, Panginoon, dasalin natin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa mundo na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Cristo, ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag isa na isalang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi
kahulugan. Sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo kulang matatagpuan? Kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Hiniling namin ang Panginoon na kami nakisalo sa banal na hapag at tanda ng pagkakaisa ng tao ay magkaroon ng tunay na pag-ibig at palasakit sa aming kapwa. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Magpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga may daruroon sa pagdalawang sa misang ito at sana patuloy tayo manalangin para sa isa't isa, para sa ating kaligtasan sa pandemyang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagkalay kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.